What's up friends? Welcome back to another video. So ito na, finally, share ko na sa inyo ang ating 360 kilometers ultra gravel experience. Let's go! 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! 360 Riders! Go! Go! 360 Riders! Let's go! Ingat! So yun, eksaktong alas 12 ng tanghali, na-release kami from Santillana Hillside Farm. And doon na nagsimula ang ating 360 kilometer ride. So umpisa pa lang, ang ganda na ng pacing ng Detour tsaka ng Factor Gravel Team. And nakakabit ako sa kanila actually. I was also hoping na sila yung makakasabay ko all throughout the ride. Pero umpisa pa lang, na-drop na nila ako. First kilometers pa lang, drop agad. Nalaglag ang ating ilaw. Oops, sorry. Let's go. Grabe. Sobrang ganda ng view. Pero ang technical nung dinadaanan namin, para siyang buhangin na natuyo. Tapos naging semento. So, kung paano siya last na nabuo bago maging putik. Ganun. So, medyo uneven. Kaya nakakakaba. Kung mahina yung controls mo, most likely, ma-off balance ka. But so far, so good. We are 3.92 kilometers in. Sobrang layo po sa katotohanan. Pasok na tayo ng Nueva Ecija. One wrong move, swimming ka sa irigasyon. Di ko alam kung good thing or bad thing na maaraw ngayon. Sobrang compact ng lupa, matagtag. Pero pag maulan naman, madulas to. So I think good thing na to, no? Huwag na nating hilingin na umulan pa. Pero kahit kulimlim lang siguro, pwede na. Now, I am alone. Tuluyan na tayong naiwan ng mga titos. Sa trail talaga magti-take time ako. That's the plan naman. Better safe than sorry. Focus natin makatapos. Ingat! Ay, shucks! Sumaambon! Paulan na! Sheesh! Ganito yung gusto kong gravel na terrain. Yung smooth lang, pero maririnig mo yung gulong mo. Hindi kagaya nito, oh. Lubakers. Wow! Daming ibon. Daming kingfisher. Kingfisher ba yan? Lubak! Pas mo na kaya ako, Kuya Jeno? Okay. Selfie. Mandatory selfie. Checkpoint done.
checkpoint na legit, malapit na. Kita natin si Kuya Jenny doon. Kinukwento ko, madami nang nalaglag sa irigasyon. Dalawa na yung nakita ko actually. Yung una, siguro wala pang 5 km sa kaliwa. Di nga ata irigasyon yun, parang lake nga yan eh. Tapos yung pangalawa, parang mga 15 kilometers sa kanan. Irigasyon talaga. Kasi pagka high speed ka, tapos biglang liko, mawala talaga control mo. Lalo na kung hindi makapit yung gulong. So, dapat talaga hindi madaliin. Tsaka isa pa, di naman to karera. Tapos ano pa, mahaba pa to. 360 kilometers. Eh, nakaka 25 pa lang ata kami. So, walang ratratan. Chill lang. Okay, kita-kits sa first checkpoint. Ano meron? Checkpoint na ba to? Ay! Okay. So, magdi-dismount kami. Nagawa. Ay, 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 ay. Yung sinasabi ko, yung irigasyon sa gilid. Unting yung mo lang, one wrong move, magsuswimming ka talaga sa irigasyon. Tsaka yun yung Mount Arayat, oh. Ganda. Kitang kita. Maaraw kasi. So yung ruta natin, paikot ulit sa Mount Arayat. Ganda, oh. Kahit mainit, ang ganda. Woo! First checkpoint. Autograph, sir. Walang pangalan yung passport mo, ma'am. Illegal yan eh. Babalik ba? Dito. Yun, dito na. See you! So, ito na, the most controversial part ng ating ride. Hindi ko na alam actually kung saang part ba tayo ng ruta na ligaw. Pero yung ruta kasi ng 360 kilometers, just to give you an idea, is first half, which is 120 kilometers, is 2 times na 62 kilometers. So, magbabalikan siya. And then, the rest of 240 kilometers, yung same route ng 240 kilometers na category. And sa first lap namin, doon kami naligaw. And dahil hindi namin na-off yung reroute na function ni Magency 606, ang ginawa niya is nire-route niya kami doon sa checkpoint ulit na first checkpoint. So, ang nangyari, bali 3 beses kaming dumaan sa checkpoint number 1. So, yun, medyo hassle. Okay, ligaw. So, mali yung kanina. Eto, papunta na naman to ng checkpoint. So, parang times 2 na iniikot namin yung off-road. When in fact, dapat hindi. Dapat dumiretso ako dun sa kanina. So, tingnan natin kung pwedeng maremedyohan. Kasi same lang naman. Ay, grabe. Daming roadblocks. Hassle din. Ay, go. Dito dapat? Mukha. Ay. Sa totoo lang, nawawalan na ng gana. Niisip ko na yung hirap. Ay, go. So, nakaka 83, almost 84 kilometers na kami. Dapat, supposedly, first checkpoint is 35, second checkpoint is 62. So, di pa kami nakakapag second checkpoint, pero almost 85 kilometers na. Whew. So, sana pumayag sila. Magbabalikan na lang kami. Sana pumayag sila. Nakakapanlumo eh.
Okay. So, di tayo pinayagan. We will have to do it all over again. What the hell? Plus 62 kilometers. So, nakaka 86.8, almost 87. So, most likely, yung 360 ride, supposedly, ay magiging almost 400. Or more than pa. Heist. So, ang daming pabalik na. Kami ay paumpisa pa lang. Ay. As if 360 is not hard enough. My gosh. Na. Tapos, nabutan na kami ng traffic. Kami ng tao sa labas. Sa totoo lang, nakawala na ako ng gana. Naubusan ako energy. Ay. Lakas pa ng hangin. Woo! Diyan na ata yung bagyo. Parang uulan ng malakas eh. Ay! Ayoko na. All the signs. Napo-frustrate ako. Wala akong magawa sa sitwasyon kundi pumadyak. Hindi ako nang ganito. Hindi ko na-enjoy. Grabe, sobrang frustrated ko. Ramdam na ramdam sa video. Parang nagpa-flashback yung mga nangyari. Pero, yun, sobrang frustrated ko ng araw na yan kasi may target time tayo and yung time na yun yung binigay natin sa SAG natin. So, medyo malaking adjustment yung ginawa natin. And bukod doon, ang laking oras din yung kinain nung ligaw na yun dahil hinintay din natin mag-decide yung organizers. Since technically, tama naman yung ruta na dinaanan namin. It's just that pinaikot kami ng 2 beses doon sa off-road na lollipop section. So, parang ang mangyayari sanang gusto namin i-request is kung pwede bang i-consider na inuna namin yung off-road bago yung mahabang patag kasi technically same lang naman. Pero yung decision ni organizers, which eventually I agree din naman kasi may fault din kami, may pagkukulang din kami, is we have to do it all over again. So that's what we did. Inulit namin siya. Ayun na nga mga kababayan. Off-road na. Tapos pitch black. Flashlight na lang natin ang nag-iilaw sa daan. Hindi ko alam kung nasa likod natin si Sir Bong. Ako yung nagtatrangko all the way. Hindi ko alam kung mahina yung mata niya. Hindi niya nakikita yung mga lubak eh. Pero ang hirap din kasi para ka talagang nagbabike na bulag. Ano ba na ito? You wouldn't know kung turn na ba or straight lang pagka yumuko ka naman sa maps mo. Onting ano mo lang, tanggal mo lang ng mata mo sa daan, posible kang masemplang kasi unpredictable yung daan. So doble ingat talaga. Tsaka umaambon na, ewan ko kung napapansin nyo sa ilaw natin. Sana ganyan lang. Sana wag bumuhos, Lord. Kung gusto mo ako matapos, that's your sign. Ayan na, may mga ilaw. Sana all! Hello! Nakakatakot tong daan na to. May mga usok-usok effect pa. Scary! Ay, nako, mahaba-habang ganito pang sitwasyon. Ay! Ito, checkpoint. Checkpoint, pangatlo. Deja vu! Pangatlong balik. Pabalik na kami ng Santillana. Dito na kami sa highway na sobrang haba. Siguro mga 10 kilometers. Pero at least patag. Medyo tagtag na din sa trail. Tapos, last na pala kami kanina. As in, dulong-dulo kami. So, kami na lang yung hinihintay dun sa checkpoint. Ay,
Buti nakaabot. Yung cut-off pala doon sa loob ng Cabiao is 8 PM. Dumating kami doon 7:30. Tapos oras ngayon 7:53. So ngayon magmamadali tayo. Bawas yung mga pahinga natin dahil may cut-off pala kada checkpoint. So yung next checkpoint, Santillana, hindi ko alam kung anong oras. Pero yung cut-off sa NCC is 4 AM. Sana makaabot. Sa kakas. Na. And finally, natapos din natin ang first part ng 360-kilometer ride. So, nagpa-checkpoint lang tayo dyan. Naligo, kumain, nagpahinga, and nag-ready para mag-ride out ulit. I'm gone. I'm dead. Ride out again. 9:31. Okay. Back to off-road. Na madilim. Na muntik na naman natin lagpasan. Muntik tayong pumasok ng NLEX. Buti na lang yung mga sweeper naghihintay sa atin. Nasa highway. So, tinuro ang daan. Gel tayo. Dun sa stopover sa Santillana, kumain ako. Pero nagugutom pa rin ako. Parang not enough. Kadiri lasa. Ganun pala lasa nun. Pero kailangan eh. Medyo familiar na tayo dito. Ilang beses na tayong dumaan dito. So ito yung daan pa NCC. Ayun ang unang checkpoint ng ruta ng 240. Kung di ko pa pala nasasabi, yung ruta nitong 360, bali 120, 62 na balikan, tapos sasama kami sa ruta ng 240. So, mga nasa 364 balikan in total. Ayun. At alam ko na nakakaumay itong daan na to. Lalo na pag mag-isa ka lang. Uy! Okay, huwag natin ratratin. Mahaba pa ang ating pagdadaanan. Siguro hanggang NCC, mga 25 to 30 kilometers. So, kung 240, may 210 pa. Ay, tiyaga-tiyaga para may nilaga. Hindi ko na din alam ba't ko ito ginagawa. Dito na kami sa NCC checkpoint. Okay, 50 kilometers more on to the next checkpoint. Medyo madami kami. Sabay-sabay na kami ng mga naabutan namin sa checkpoint. Welcome to the Putik Land. At this point, aware na ako na may mga malalim na putik kaming dadaanan. Na-headsapan na ako nila Kuya Jer at Kuya Don na unang dumaan dito sa ruta ng 240. And nag-expect na ako ng worst pero hindi ko akalain na mas malala pa doon yung may experience namin. Nabasa yung rotors. Ay! Grabe. Kapal. Ay, shucks. Laglag. Ayaw na niya.
Kaya nga eh. Galing ng mga putik, no? May kasamang ebak ng kalabaw. Yun, isa pa to sa nagpatagal sa ating ride, kumain ng oras dahil nagtanggal tayo ng mga putik sa gulong natin. Sobrang kapal nung dinaanan naming putik, almost 2 dangkal, and kumapit siya sa gulong, so hindi talaga mag-move yung gulong. May mga putik din sa rotors, sa iba't ibang part. Actually, yung ibang kasama namin, yung iba sumabit din sa RD. Pero good thing dahil madami kami dyan sa section na yan. So, medyo pinagsama-sama yung mga ilaw. Tas nagkukulitan lang habang naglilinis. So, siguro inadya rin na makasabay natin sila. And again, shoutout sa inyo mga sir. Sobrang salamat po sa pagpapasabay. And sobrang happy ako na kayo yung kasama ko dyan sa part na yan. Ay, binuhat na lang namin. Grabe. Lala. Whew. Sa checkpoint na to, nasa mga 230 kilometers na kami, and around 3:30 na rin yan ng umaga, so grabe na yung antok. And nag-take opportunity na yung mga kasama ko na matulog, habang ako naman nagpahinga, naligo, and kumain, tapos nag-freshen up na, and nag-ready para umalis ulit. Back on the road. Magpa-5 na ata ng umaga. I still have 130 kilometers to go. Whew. Maliwanag na ulit. Oras ngayon 5:46. Nakaka 259 na ako. So mga 140 pa. Ay. Shucks. Nahanap pa din ang checkpoint. Di na namin alam ang gagawin. Ay, good. Ah! Yung patag na pero bitak-bitak. Ito na ata checkpoint. Ilan pa sila? Hindi ko alam, pero naka 298 na ako. Ang bilis. Grabe ka. Salupin mo. Second to the last checkpoint done. Ah. Yung mga kasama natin kumain, so ako dumiretso na kasi kumain naman ako gamit yung mga pagkain na niluto, hinanda ng sag. Grabe, laspag na ako. I can't even talk. Anyway, konti na lang. On to our last checkpoint. Around 45 kilometers. Let's go. Grabe, sobrang laspag ko na sa part na to. Parang di na ako makapagsalita, pero for sure, gets nyo yung pakiramdam. And umabot tayo niyan sa last checkpoint siguro mga nasa around 10-ish ng umaga. And di na rin ako nakapag-record for some reason. Ang alam ko naka-play siya, pero siguro lobat na yung camera or hindi ko talaga siya napindot. So meron lang tayong mga pictures galing sa sag natin. Yung last checkpoint is very crucial. Talagang doon na pumapasok sa utak ko na tutuloy ko pa ba to? Pero last checkpoint na kasi yon, so
nandun din yung panghihinayang sa lahat ng mga hinanda natin, sa lahat ng tinakbo natin na kilometers and all. And bukod doon, meron pa naman tayong kung 10 at that time, siguro madami pa, mga more than 5 hours, 7 hours pa na hours to spare, pero sobrang grabe. Alam mong kaya ng katawan mo, pero yung utak mo, ayaw na. Gusto nang sumuko. Time check, 1:15. Last 7 kilometers to go. Pahinga lang ako konti. Nihintay ko din yung mga sag natin. Kasi nasa akong pa daw sila. So gusto nila pagdating ko doon. Nasa finish line sila. Kaya lang gusto ko na din matapos. So pahinga lang tayo konti. Mga 5 minutes and then ride out na din tayo. Last 7 kilometers to go. Hindi na ako nakapag-video. Wala na rin akong energy para magkwento. Tsaka ang hirap pumindot ng pumindot dahil yung last 40 kilometers puro trail. Tuloy-tuloy. Naubos na yung energy ko. Parang nagpapatalbog-talbog na lang ako sa mga bato-bato. Anyway, sana mabuo tong vlog na to. Hi! Finally! Nakita ko na rin ang sign ng Santillana. Woo! Konting-konti na lang. Oh my gosh. Hindi ko alam kung may nabuong video dito. Pero baka mag-sit down vlog na lang ako. Bahala na. Ay! Grabe tong ruta na to. Not for the faint-hearted. Hindi ko alam ba't ako nag-360. Pero kinaya natin. Lahat masakit na sa akin ngayon. Kamay, paa, legs, ulo, balikat, shoulders. Ay, isa lang pala. Pati utak ko masakit na, guys. Hindi na gumagana. Ay, but praise the Lord. Safe tayo. Walang nangyaring masama sa atin. Although sugat-sugat yung kamay ko dahil ewan ko kung na-record yung kanina, pero naghugas tayo ng bike dahil lubog na lubog yung ating bike sa putek. So yun, dagdag hirap din yun sa atin. Ah! Kunti na lang. Let's go! Nakikita ko na. Nakikita ko na ang Maxis finish line. Bilis nyo ah! Woo! Saan yung checkpoint? Woo! Ba't may sponsors? Nakalimutan nga namin yung dito na yun. And ayun, grabe. I'm very happy to finish and to see my friends at the finish line. At ito na ang ating pinaghirapan na medal. This is the 360 kilometers Mandirigma finisher, the big chunk of the pizza. And natapos na rin natin ang 160 kilometers. So, ganito siya pag binuo mo. And kung makikita nyo, meron pang isang kulang. So, let's see kung gagawin pa ba natin ang 240 kilometers Ultra Gravel Challenge. As of this recording, to be honest, hindi pa ako decided kung gagawin ko yung 240. Pero dahil nagawa na natin yung 160 and yung pinakamahirap na 360 kilometers, napapaisip din ako nangihinayang kung hindi pa ba natin itutuloy tong kalokohan na to. But anyway, that is our 360 kilometer na ride. Definitely, it's not for the faint-hearted. And definitely rin, hindi ko siya magagawa without the help of my friends. Especially yung mga nagsag sa akin. May mga friends din kasi tayo na na-meet along the way, which is also a big help. And nandyan din sina Kuya Jer, sina Kuya
Don and sina Tito Rocket na nag-ride ng 240 and they also supported before and after our ride. And syempre sa mga organizers, thank you so much for organizing the event. Please wag po kayong mag-comment na bakit walang mga posters, bakit walang mga marshals. This is a non-guided event. Lahat naman po ay na-discuss during the orientation. May part po na mali kami dahil hindi namin na-set up yung map namin, and yung pinaka-fault lang doon is naka-on yung reroute na function, which was a big factor na nangyari na naka-cause na maligaw kami. But anyway, long story short, I believe it's part of the challenge. And ang mahalaga is natapos tayo ng safe. Walang major aberya bukod sa ligaw, wala tayong galos bukod lang dun sa nahiwa natin na kamay dahil sa paglilinis. Na-enjoy natin, dami nating nakilala, ang dami nating na-explore about ourselves, natutunan about sa sarili. And kung mapapansin nyo, sobrang emotional ng buong ride. That's mainly because I am, di ko alam kung sasabihin ko pa to, pero I am on my period at that time. Matagal ko din inisip kung sasabihin ko pa ba, pero this is part of womanhood, and I'm sure madami ding mga kababaihan dyan na na-inspire sa mga videos natin and nakasubaybay. So this is just to show na bukod sa paghihirap sa pag-iensayo, sa pagpe-prepare ng bike, sa nutrition and all, another factor that women is struggling is yung ating period. So hormones and all, pati sanitary. Actually, 3 beses ako nagpalit ng buong set, from jersey to bib shorts to underwears and all, medyas, gloves. 3 beses po ako nagpalit at nag-shower at naligo. So alam yan ng mga nakasabay natin. Isa yun sa mga nagkumain din ng oras natin. So ayun, dami kong sinasabi, but long story short, it was definitely not an easy ride. One for the books, ito na siguro ang pinakamahirap natin na ride, pero sabi nga nila, kung hindi mahirap, it's not worth remembering. So ayun, if you like this video, please give it a thumbs up, comment down below, and I'll see you on the next one. Bye!